We now continue with the reading from the Diary of Saint Faustina Kowalska, and we are on diary entry number 781. O love, O Queen, love knows no fear. It passes through all the choirs of angels that stand on guard before his throne. It will fear no one. It reaches God and is immersed in him as in its sole treasure. The cherubim who guards paradise with flaming sword has no power over it. O pure love of God, how great and unequaled you are. Oh, if souls only knew your power. O pag-ibig, O Reyna, walang nakikilalang takot ang pag-ibig. Dumaraan ito sa koro ng mga anghel na nagtatanod sa kanyang trono. Wala itong tatakutin ni naman. Naaabot nito ang Diyos at nalulubog sa Kanya bilang tanging yaman. Walang kapangyarihan ng kerubin na nagtatanod sa paraiso, taglay ang nagliliyag na espada. O dalisay na pag-ibig ng Diyos, anong dakila mo at walang makapapantay sa iyo. O kung alam lamang ng mga kaluluwa ang iyong kapangyarihan. The diary talks about love. Pag ginugol niyo ang diary ni Faustina, if you search for the word love, mahigit 1,000 yan. If you search for the word mercy, almost 2,000. Mas maraming word ng mercy. Pero mercy and love are two different things, yet they are almost common. Kasi interchangeably, magagamit din natin yan. If we are merciful, we are therefore expressing love. Love which is expressed to other people. Kasi yung mercy naman natin mas directed towards other people and not directed towards ourselves. Kasi we need to forget ourselves. We need to deny ourselves if we would like to serve God. Hindi naman ibig sabihin nun pababayaan yung sarili natin. But ang ating sarili ay may pinatutunguhan lamang. Meron lamang tayong ginagawang certain level for ourselves. But most of our efforts as Divine Mercy devotees should be towards other people. Kaya dapat mercy, no? Merciful. The love of God and love coming from God is also high. Mataas din. Ngayon nga lang, mas mataas yung mercy kasi it is love in action. Subalit, hindi ka makagagawa ng awa, anumang awa, gawa ng awa, or spiritual works of mercy, corporal works of mercy, kahit anong forma ng awa to other people, kung wala kang pag-ibig, it should always be present. Kasi ang Panginoon, ang Diyos mismo, no, ang Diyos Ama, lubos na naawa sa atin. Kung kaya, yung awa ng Diyos na iyon, for God so loved the world that He gave to us His only begotten Son. So that love has been put into more concrete action by giving His only beloved Son. Ang pag-ibig naman, idagdag pa natin. Sabi ni Faustina, walang kinatatakutan at hindi ito kailanman tatakutin ang ninuman.
Kung tayo ay nagmamahal, inaabot nito ang Diyos at inilulubog natin ang pag-ibig na ito sa Kanya. Sabi nga niya, wala daw kapangyarihan ang kerubin, no? May hawak-hawak na espada. Wala siyang, ah, kumbaga kung ipapataw na ng kerubin kasi nahawak siyang espada, di ba? Kung ipapataw na ng kerubin ang kaparusahan, wala itong kapangyarihan kapag pag-ibig na ang namayani. Tunay na pag-ibig. Pangyayari sa bahay na mahal na mahal mo yung mga anak mo and your uh, children lumaki na ng di na mga bata, may mga karelasyon na at bahagi din ng relasyon nila, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng karelasyon nila, no? Ah, Nalulungkot ako kasi siyempre mga bata pa, hindi maganda yung pagtingin sa pag-ibig, no? Parang wala lang kasi. And so I had to spend time to explaining them separately of what is love. Hindi ito dapat sumisira sa pagkatao ng isang tao. Kapag nag-away, parang wala nang pinagsamahan. So I was really touched by na negatively, no? Hindi positively. Kasi nga, the love that they know is only for their own, for the two people. And how you wish that they become immersed in the love of God. Kasi kapag ang sinasabi ko nga, kapag ang inyong pagmamahal ay hindi na para sa inyo lamang dalawa at nakadirect na doon sa Diyos, hindi na mahalaga yung pagmamahal nyo. Dahil yung pagmamahal ay uunahin nyo yung kapakanan ng isa at kapakanan ng nasa paligid. And kung hindi man kayong dalawa, nangyari na magkatuluyan, di na-realize nyo na ang pagmamahal pala ay hindi lamang para sa isang tao. So, napaka-timely nitong ano na to, no? Nitong quotation na to from the diary ni Faustina. Yun, no? Parang mabalikan mo, nung bata pa tayo, ganun din tayo. Tapos ngayon mo lang nare-realize na yung mga pag-ibig pala nung araw, nung bata pa tayo, ay makasarili talaga. At napakahalaga na i-level up mo yung pag-ibig na yan mula doon sa pag-ibig mo sa sarili, pag-ibig mo sa karelasyon mo, pag-ibig mo sa asawa mo, pag-ibig mo sa pamilya mo, nagsasakripisyo ka para sa pamilya mo, and pag-ibig para sa iba na kahit na dumaranas ang pamilya mo ng suliranin, iniisip mo pa rin ay yung kapakanan ng iba sapagkat alam mo na anumang bagay na pinagbuhusan mo ng pagmamahal para sa iba, yun din naman yung hinahangad mo para sa pamilya mo ang dadating sa'yo. And it was clearly experience, no, ni Sister Sally when she shared it last night, no, yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Siyempre, mahal mo yung pamilya mo. Gusto mo siyang iligtas, gusto mong gumaling, no? Gusto mong maging maayos. But at the same time, you know that other people need your love. And when you think of the love for others, sa iba, nakalabas na sa iba, that love that you wish for your family goes back to you, bumabalik sa iyo, ng hindi mo, hindi mo na inaasahan. So that is the power of love. It transcends everything. And even yung possession or attachment to the people you love, kaya mo yun
i-detach because you have already known, alam mo na yung kapangyarihan ng pagmamahal. At kapag kayong dalawa, halimbawa in the family, or a couple, no? Nagkaroon ng suliranin, yung pagmamahal niyo pa rin, yung mamamayani, sapagkat pinagdadaanan niyo yung pagsubok, no? Yung trials sa inyong pagmamahalan, masasaktan kayo, minsan kailangan magsakripisyo, pero nalalagpasan dahil sa pagmamahal. So, hindi ito yung pagmamahal na may kamartiran. May sinasabi na nagpapakamartir ka. Sapagkat at the end, kapag yung pagtitiis mo, being patient, no, to the persons you love, at sinamahan mo ng dasal, at sinamahan mo ng pag-ibig mo para sa mas malawak na katauhan at patungo sa ating pagmamahal sa Diyos, hindi magmamaterialize, hindi mangyayari yung sinasabi na kamartiran. Sapagkat ang pagmamahal na puro at dalisay ay kaya nitong magpasa ng kahit anuman. Madali siyang makapagpatawad kung magkamali. No? Kikilalalin niya yung kahinaan ng isa at pupunan niya yung kahinaan ng isa. May mga sarili rin siyang kahinaan, subalit dahil siya ay nagmamahal, handa siyang magbago ng sarili niya. At hindi niya kailanman sisisihin ang iba or yung kung sa asawa niya, hindi niya sisisihin ang asawa niya sa lahat ng mga pagdadaanan nila. Kahit pa ang mayor na kasalanan ay sa spouse mo, no? Sapagkat your love has transcended everything. Alam mo na may participation ka at alam mo malalagpasan. Alam mo rin na tungkulin mo na ibalik yung asawa mo sa katinuan, ibalik yung asawa mo sa tamang daan. No? Katulad ng mga yung mga stories of mercy na papakinggan natin sa ating programa ng alas 8 ng gabi. Napakalaga talaga ng pagmamahal. At kahit sa panahon ng sakit, so yung sakit, ito yung sufferings, no? Yung sakit, disease, even in those times, kapag namamayani yung pag-ibig natin, tinitingnan natin ang mga bagay positibo pa rin. At para sa pagmamahal mo sa kapwa mo, pagmamahal mo na makapagligtas sa mga kaluluwa, nakakayanan mo yung pain and suffering ay ialay para sa kanila. Titiis mo yung pain and sufferings mo sapagkat alam mo na yung ginagawa mong pagtitiis na yun ay makapagliligtas ng mga kaluluwa. So that is love. Hindi mo yun magagawa kung walang pagmamahal. Ganon kalaki ang pagmamahal.